Isang lalaki ang naglagay ng isa sa kaniyang mga pinta sa gitna ng mataong bayan. Sa tabi nito, may isang simpleng sulat. Kung may makita kang mali sa aking obra, pakimarkahan po. Kinabukasan na bumalik siya ng may ngiti sa labi. Pero nang makita niya ang kaniyang painting, napatigil siya. Puno ng marka ang buong canvas. Halos walang bahaging hindi tinuro o minansyahan. Parang bawat dumaan ay may mali siyang nakita. Doon niya naramdaman ang bigat ng pagkadismaya. Akala niya magugustuhan ng mga tao ang kanyang gawa, pero tila pinagtulungan siyang maliitin. Mabigat ang loob niyang umuwi at sinabi sa kanyang ama, "Pa, tapos na po ako. Wala na akong silbi. Hindi ko yata kayang magpinta ulit." Tahimik lang nang ngumiti ang kanyang ama at marahang nagsabi, "Bago ka sumuko, anak, subukan mo muna ito. Gumuhit ka ulit ng bagong obra. Dalhin mo ulit sa parehong lugar. Pero ngayon, ilagay mo ang bagong mensahe. Kung may makita kang mali, narito ang mga pintura at brush, ayusin mo." Bagamat nagdadalawang isip, ginawa niya ito. Inilagay niyang muli sa plaza ang kaniyang bagong obra kasama ng mga pintura at brush sa tabi. Kinabukasan, bumalik siyang may kaba. Pero paglapit niya, napahinto siya. Walang ni isang marka. Walang naglakas loob na baguhin ang kanyang obra. Lahat ay tahimik lang na tumingin at umalis. Lumapit ang kanyang ama at niyakap siya. At marahan niyang sinabi, "Anak, tandaan mo ito. Maraming tao ang magaling magsabi kung saan ka nagkamali. Pero kakaunti lang ang marunong tumulong para itama ito." Tulad ng sabi sa Matthew chapter 7 verse 3, "At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata?" Tinuturuan tayo ng Diyos na bago tayo humusga, matuto muna tayong umunawa at tumulong. Sa buhay, marami ang marunong manuro, pero kakaunti ang marunong umalalay. Minsan mas madali kasing magpuna kaysa tumulong, kaya piliin nating maging katulad ng ama sa kwentong hindi mapanghusga, kundi marunong magturo ng may pag-ibig. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.